Inaprubahan ng Senado itong isang resolusyon na kung saan ay humihikayat sa ICC o International Criminal Court na isailalim si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang house arrest. At 15 po ang sumang-ayon dito at 3 ho ang tumutol, 2 ang nag-abstain. So, ang mga tumutol ho, mga kababayan, ito pong si Senator Rizon Taveros, Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Samantalang ang nag-abstain ay ito pong si Senator Tito Soto at Raffy Tulfo. So, pero dito ho, mga kababayan, ito, panoorin niyo ito. Makikita niyo sa inyong TV screen. Ito hong bilang ho, no? 15 ang bumoto ng yes at 3 ang no, 2 ang nag-abstain. Ayan, mapapanood nyo dito po sa ating TV screen. Samantala, mga kababayan, at isa po sa talagang nakakaantig din ng damdamin, ito hong naging kwento kasi ang nagsulong po rito ay ito pong si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Mga kababayan, at siyempre, alam niyo naman, si Senator Mig Zubiri ay nasa panig po ng nasa panig po ng administrasyon, di ba? Kaya nga siya po ay majority leader. At pero itong resolution na ito ay kanyang isinulong, mga kababayan. At ang sabi niya nga, walang politika ho rito. Walang kulay politika rito. Ito po ay isang humanitarian reasons. Ang sabi niya, no? At alam niyo ho, yung ibang mga pamilya na kung saan ay sinasabing biktima ng di umano'y EJK sa panahon ng Duterte administration, maaaring magalit daw po sa kanya, pero tanggap niya raw ho yun. Kasi sabi po ni Senator Mig Zubiri sa kanyang Senate Resolution number 144 ay umaapila, no, sa ICC na ikonsidera na isailalim si dating Pangulong Duterte sa house arrest dahil sa kanyang lumalalang health condition. Yun ho. At siyempre kasama ho dyan na mga nag-co-author o sponsor ay ito pong sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Bongo at Senator Jingo Estrada. So, pero sumatotal, 15 po ang sumaayon. So ito ho, ikinuwento lang ho ni Senator Mig Zubiri. Kasi meron siyang ama, yung kanyang ama, no? Kilala ko ito, si Manong Joe, no? 85 anyos na. At yung kanyang ina ay 82. Talagang napakahirap daw ho, no, na kapag 80, tumungtong ka na 80, na kung saan si Pangulong Duterte, yun pong edad niya, yung pambalanse, talagang meron na hong umaalalay. Umaalalay tapos nagiging malilimutin na, ultimo pag-inom ng gamot. So, sa ganitong kondisyon, mga kababayan, dapat daw ho talagang naalagaan kasama ang pamilya. At wala ho ritong kulay politika. Kasi ito po yung dating presidente, kasi dito nga sa Pilipinas, di ba, nabigyan ng house arrest at hospital arrest and house arrest itong si dating Pangulong Erap Estrada. Di ba, nung hospital arrest muna sa Veterans Hospital, tapos sa Tanay, sa kanyang rest house. Tapos si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, diyan po sa Veterans Hospital, di po ba? So, yun po ang sinasabi. Panoorin ho natin. Ito, maganda ho itong kwento ni Senator Mig Zubiri na kanyang bilang isang anak, naunawaan niya po yung kondisyon ni Tatay Digong, ni dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin niyo po si Senator Mig Zubiri. But out of humanitarian concerns, I have a father, Mr. President, who's 85 years old. He might be listening right now, as a matter of fact. And as 85 years old, he has to be assisted. Because once you're over 80 years old, po, your balance, you have a problem with your balance. I see that with my father and my mother that has to be assisted. She's 82. Mr. President, yung tatay ko may medyo hindi na early stage dementia kasi minsan nakakalimot na rin siya sa mga anak niya. At talagang pag ganun ang stage, pati gamot nakakalimutan niya. So imagine you have a leader, former leader of the president, on isolation in that area na not assisted, talagang madideteriorate yung tao, Mr. President. We accord in the Philippine law accords persons of or detainees, persons deprived of liberty, a chance to see their family, a chance to even get visitors from not just family members but also other
members of their circle. I remember also former President Joseph Estrada was given hospital arrest, and he was also given he was accorded certain liberties even when he was arrested. Former President Gloria Macapagal Arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested. Ako, hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin, DDS o Marcos or kabila. Hindi po. Ito po, I'm speaking as a son who has a father that has the same illnesses that the president is feeling right now. So mine is more an humanitarian, compassionate request. That's why we toned down the resolution, Mr. President. Ginawa ko na lang po one-page resolution, just showing in view of his age and deteriorating health, asking the ICC, we're just appealing to the ICC to allow it within the rules. It's allowed within the rules. As a matter of fact, there has been instances in the past that they granted this kind of privilege to persons with deprived of liberty. So yun lamang po, Mr. President. I don't want to belate the point any further. Hindi po to politika, hindi dahil ganito ganyan. Walang political color to. It's just for humanitarian reasons, Mr. President. I know some of the families who are victims who would probably be angry at me, and I understand that. Okay, yan po, no? Ang pahayag ni Senator Mig Zubiri na siya pong Senate Majority Leader, mga kababayan. So, dito ho, talagang wala raw po itong politika. Talagang sabi niya, para lang ito yung humanitarian reason. So, yung talagang maganda ho. Pero ito ho, hindi ko na ho ipaparinig yung medyo mahaba-haba, yung pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Pero ang sabi niya, yun daw po, alang-alang daw po sa pagrespeto sa ustisya, fairness at alaala ng mga buhay na ninakaw at yunasak, pagpaumanhin niya raw na hindi po in good conscience masuportahan ng resolusyong ito. So, sumatotal siya po bumoto ng hindi pabor. At wala raw po kasing indikasyon na ang International Criminal Court ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nito. Pero normal lang kasi alam niyo naman ito, anti-Duterte ho itong si Senator Risa Ontiveros. Pero sabi nga ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, pag pumalo ka ng 80, hindi lang basta mapainom ka ng gamot o kung ano man. Kasi iba yung nag-aalaga sa'yo ng pamilya, di po ba? So ilan naman binabanggit dito. At si Senator wala, hindi na po nagsalita, no? Pero si Senator Kiko Pangilinan, libo-libo ang pinatay, libo-libo pang nawala ng ama. So sabi niya, at bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, tungkulin niya raw na pumanig sa mga daing ng naghahanap ng justisya. So bumoto po siya ng no. So 3 po silang bumoto ng no. Pero agad na tumindig din ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, ang minority leader, at kanyang sinoplak. Ito pong si Senator Risa Ontiveros. At ang sabi niya, ito hong resolusyon na ito ay ito hindi po hustisya po ito ang binabanggit po ay para wala pong kulay politika ho rito, di ba? Sabi po. At ang binabanggit nga po ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ito po ay hiwalay ho kasi. Hiwalay, wag ho nating paghaluin. Kasi binabanggit ko ni Senator Risa Ontiveros, iba ho so, parang merong kasamang paghihigante ang sinasabi. Hindi po ito oras ng paghihigante. Sa katunayan, ito pong dating Pangulo ay inaakusahan pa lang. Sa katunayan, meron pang parang confirmation hearing. Nakusahan dyan, wala ka pang kaso si dating Pangulo kukumpirmahin pa lang at halimbawa, babasahin sa demanda, ito kinukumpirma. At tapos ikaw, ito ang reklamo sa iyo, parang kukumpirmahin pa lang. Wala pa yung ganon. Sabi mo, musad na yung paglilitis, wala pa ho. Kaya yun po sinasabi ni Senator Alan Peter
Cayetano. Panoorin ho natin ulit itong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Human Rights Convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice. Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ho si dating Senador Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos, because replay na to Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino, and even before Aquino. So, again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Precisely. Our courts here, the DOJ will that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga, it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin, humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita. No? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita kong magpiyansa or may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So I vote yes, Mr. President. And Yan po. So yan po ang parinig ho ni Senator Alan Peter Cayetano na wag ko nating paghaluin yung iba yung paghihigante o yung sinasabing pagpaparusa, di po ba? At ang sabi nga po dito ang issue ho rito ay ito ho humanitarian o yung house arrest ho, mga kababayan. So wala po ritong politika, humanitarian reasons. Ayun po ang sinasabi. Sabi po ni Senator Mixubiri at Senator Alan Peter Cayetano at iba pang sa kabuuan ng 15 senador na pumabor dito po sa resolusyong ito. Kayo ho, ano masasabi niyo ito? Bagamat mayorya naman na ipasa, pero hindi ko na ho i-ere yung kay Senator Rizal Tiveros. Masyadong masyadong mahaba tapos kung ano-ano mga anlayo Wala isa kaso wala pa ho ito, mga kababayan, hindi pa nga nagsisimula ang paglilitis
siguro wala ho siyang magulang na may katandaan na kumpara dito kay Senate Majority Leader Mig Zubiri na talagang ngayon randam niya. 82 anyos yung kanyang nanay. 85 anyos yung kanyang tatay. May demensya, basta iba na, tapos parang wala raw panimbang kung ano man. So, nauunawaan niya bilang isang anak. Kaya, ganun din po. At bilang naging presidente ng Republika ng Pilipinas, i-house arrest. At linawin ho natin, kasi ang binabanggit ko si Risa Ontiveros, parang hindi naman po ito palalayain eh. Hindi po ba? Pag in-house arrest kasi, makakapiling niya lahat ng kanyang pamilya. Hindi katulad sa detention center o facility na yan, padalaw-dalaw lang, o isang beses o 3 beses o isang linggo, hindi katulad kapag house arrest, pwede nang pumoste katabi ng kanyang pamilya. O sa kama lahat, 24/7, pwede nang makasama at maalagaan, di po ba? Yun lang ho, kayo ano masasabi nyo rito. Pero ako, ang binabagay ko rito, mga kababayan, dapat wala akong politika. Pairalin natin ang pusong Pinoy na maging mapagmalasakit, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Kaya nga, di ba, may kasabihan kumisa sabi, mahalin mo yung kaaway. Di ba, yung pag binatukan ng tinapay ano ba, pag binatukan ng batuhin mo ng tinapay, di ba? So, kayo na po ang bahalang umusga, pero hindi ako komporme sa naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Buti pa siguro kung sinabi niya, wala na siya, hindi na siya nagsalita. Basta nagsabi siya ng no, ayos na yun. Di po ba, kung ano-ano pa kasi hindi ko na-record ko rin kaya lang baka uminit lang ulo nyo, mga kababayan. Okay, so, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.